Paano kung hindi naubos ang mga dinosaur? Gaano kasarap makakita ng totoong buhay na T-Rex kung ang isang nakakamatay na asteroid ay hindi kailanman tumama sa Earth? Mabubuhay pa kaya ang mga dinosaur ngayon? Nag-i-evolve na kaya sila? Makakaligtas kaya ang mga tao ng ganito katagal? Matuto pa ba tayong mag-coexist? Hanggang 66 milyong taon na ang nakakalipas, ang mga dinosaur sa lahat ng mga hugis at sukat ay naglibot sa Earth. Matalino, madaling ibagay at kung minsan ay tumitimbang ng kasing dami ang dalawang jet plane. Mahirap paniwalaan na kailan lang ng isang bato para mapuksa silang lahat. Siyempre, hindi ito isang ordinaryong bato. Ang asteroid na nagalis ng mga dinosaur ay 9 milya ang lapad at tumama sa Earth gamit ang mapanirang pwersa ng 10 bilyong bomba ng Hiroshima. Pinawi ng radioactive shockwave ang lahat sa daan-daang milya sa bawat direksyon. Ang mga nagtataasang tsunami ay umalingaw-ngaw sa buong mundo at 75% ng lahat-lahat ng mga species sa Earth ay nawala. Ngunit kung ang asteroid na iyon ay tumama na kaunti ng mas maaga, ilang sandali pa o kahit ilang milya pa ang layo, mabubuhay tayo sa ibang mundo ngayon. Ang batong pumatay sa mga dinosaur ay tumama sa mababaw na tubig ng Yucatan Peninsula ng Mexico. Kung lumapag ito ng makaunti sa baybayin sa mas malalim na bahagi ng karagatan, maaaring nasipsip ng tubig yung ilan sa mga pansabog kasama ng mga bagwasak na epekto nito sa atmosfera. Ngunit kahit na ang asteroid ay nakaligtaan ng lupa, ang mga dinosaur ay kailangan makaligtas sa ilang makabuluhang pandaigdigang kaganapan upang magawa ito hanggang sa kasalukuyan. 55 milyong taon na ang nakakalipas, tumaas ang temperatura, ang klima ay 8°C, 46 Fahrenheit na mas mainit kaysa ngayon. Ang mga rainforest ay umusbong at ang mga halaman ay umabong. Ang mga herbivore ay maaaring umangkop at umunlad, ngunit magsisimula silang magmukhang medyo naiiba. Ang mga halaman sa panahong ito ay hindi gaanong masustansya at mas madaling matunaw. Ibig sabihin, ang mga dinosaur ay malamang na lumiit sa laki dahil ang kanilang bagong dieta ay hindi magbubunga ng mas maraming enerhiya. Humigit kumulang 20 milyong taon pagkatapos noon, naghiwalay ang South America at Antarctica. Nalumikha ng mas malamig at tayo na klima ng mundo. Sa panahong ito, ang mga dinosaur na may mahabang pa at mabilis na gumalaw ay nag-evolve upang maglakbay sa malaking damuhan na umabot sa buong mundo. Kung ikukumpara sa mga mammal sa panahong ito, ang mga dinosaur ay may malaking pakinabang, tulad ng pagkakaroon ng mas maraming ngipin at mas magandang paningin. Pero paano naman tayo? Kakayanin ba natin ang nagigilong temperatura at malalaking nakakatapat na abisyo ng mga mandaragit? Sinasabi nila na ang pagtakbo ay nagpapanatili ng init na katawan, ngunit maaari ring maging mas masarap ang iyong panlasa. Kung mabubuhay tayo kasama ng mga prehistoric na hayop na ito, posibleng makakita tayo ng totoong live na T-Rex sa isang proyektong reserba, hindi katulad ng Jurassic Park. Ang paglaki ng populasyon ng tao at labis na pangangaso ay malamang na nagtulak sa mga malalaking dinosaur na malapit sa pagkalipol. Ngayon, sila ay tiyak na magiging isang endangered species. Ngunit, ang mga lumiliit at umaangkop sa milyon-milyong taon na ay maaaring magkasamang mapayapa sa gitna natin. Sa katunayan, ang ilan ay talagang ginagawa. Saan sa tingin mo nagmula ang mga kalapate? Mahirap paniwalaan na ang mga ibon ay dating kasing laki ng 2 eroplano. Ngunit muli, mahirap paniwalaan na sa bahagyang pag-ikot na kapalaran, maaari tayong lumapad kasama ang mga dinosaur o baka naging dinosaur cow tayo at hindi pa nag-i-evolve.